Gaano nga ba kalubha ang magiging epekto kapag ang dalawang malaking bansa ay nagpalitan ng nuclear bomb? Sino-sino ang maapektuhan? At anong lugar o bansa ang maaaring madurog na dapat nating iwasan? Isa nga ba ang Pilipinas sa mga bansang lubhang maapektuhan? Kaya sa videong ito, ating alamin ang mga lugar na dapat nating iwasan kung sakaling magkaroon ng nuclear war. Ang pagbagsak ng Soviet Union ay ang siyang nagbigay ng katapusan sa takot ng pandaigdigang nuclear war. Subalit ang kamakailang pangyayari sa Europa ang nagpataas ng tensyon upang maisama sa usapan ang digmaan sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Pero gaano nga ba kalubha ang maaaring mangyari kung sakaling magpalitan ng mga nuclear ang bansang Russia at United States? Kung sakali mang magkaharap sa digmaan ng dalawang makapangyarihang bansa, siguradong magdudulot ito ng malaking pinsala, hindi lamang sa kanilang bansa, kundi pati na rin sa iba pang mga lugar. Ang bansang Russia ang may pinakamalaking nuclear power sa buong mundo. Sila ay mayroong 5,977 na warheads ayon sa Federation of American Scientists. Kung gagamitin ni Putin ang kanyang tactical na nuclear device sa Ukraine, maaaring magdulot ito ng isang sunod-sunod na reaksyon na magdudulot ng pandaigdigang digmaan. Sa pangyayaring magkaroon ng digmaang nuklear na kasama ang Russia at United States, tiyak na kasali rin ang mga kaalyado ng Amerika sa NATO. Kapag ito ay nangyari, ang ilang bansa na paborito mong puntahan o ang mismong lupa na iyong pinagsilangan ay hindi mo na maaaring puntahan kapag nagsimula ng magsiliparan ang mga missiles. Kung si Vladimir Putin ay makikipaglaban sa isang digmaang nuklear, maaaring asahan ng mga naninirahan sa United States na ang karamihan sa mga lungsod ng bansa ay malulusaw sa unang pag-atake lamang ng intercontinental ballistic missiles ng Russia. Ang mga lungsod tulad ng Chicago, New York, Houston, San Francisco, Los Angeles at Washington DC ay kabilang sa mga unang tatamaan ayon sa isang mapa na ginawa ng isang journalist ng CBS News na si John Dodge noong 2015. Ginamit ni Dodge ang open source data mula sa Federal Emergency Management Administration o FEMA at ang National Resources Defense Council upang mailapat ang mga posibleng nuclear targets ng Russia sa United States. Kasama rin sa listahan ang Montana, Colorado, Wyoming at North Dakota. Nasa mga lugar kasi na ito nakatago ang malaking bilang ng nuclear arsenal ng Estados Unidos. Kabilang sa mga posibleng target ay kung nasaan ang mga aktibong nuclear power plants. Nasa mahigit kumulang 70 planta ang mayroon sa buong Amerika, kung saan ang ilan sa mga ito ay matatagpuan sa Arizona, Alabama, Maryland, Pennsylvania, New Jersey at Tennessee. Kaya naman, ang Estados Unidos ang magiging pinakadelikadong bansa na hindi mo na naising puntahan sa panahon ng isang nuclear exchange. Dahil ang United States ang number 1 na kaaway ng Russia at pangalawang ay pinakamalaking nuclear power sa buong mundo na mayroong 5,428 na nuclear warheads ayon sa Federation of American Scientists. Ang United Kingdom ay makakaranas din ng galit ng Russia. Malamang na hindi rin tama na maging target ng mga bomba ng Russia ang United Kingdom sa anumang nuclear war scenario. Ngunit madaling makita kung paano ito maaaring maganap sa kasalukuyang geopolitical environment. Lalo na't naging isa ang London sa pinakamatibay na taga-suporta ng bansang Ukraine mula nang simulan ng Moscow ang kanilang pagsalakay noong 2022. Si Vladimir Putin ay nagbigay ng babala na gagamitin niya raw ang kanilang nuclear weapons laban sa United Kingdom nang hindi bababa sa 35 na beses noong 2022 mula nang sakupin ng Russia ang Ukraine. Kaya naman ang bansang United Kingdom ay mapabilang sa pinakadelikadong lugar kapag sumiklab ang isang nuclear war. Marami sa mga pangunahing lungsod ng United Kingdom ang nasa ilalim ng banta ayon kay Adam Kaler ng Daily Star noong September 2022 nang ibinalita niya ang patungkol sa isang mapa mula sa panahon ng Cold War na natagpuan sa National Archives ng bansa.
Pinapakita ng mapa na ito kung saan maglulunsad ng pagbobomba ang Russian forces. Ang mga target noong panahong iyon ay kinabibilangan ng Central London, Teesside, Maidstone, Sheffield, Manchester, Liverpool, Edinburgh, York, Coventry, Dover, Cambridge, Huddersfield, Wolverhampton, Glasgow at Leicester. At ayon naman sa iilang eksperto ay malaki ang posibilidad na hindi gaano nagbago ang mga target na iyon hanggang ngayon. Kasabay ng populasyon sa mga lugar na ito ay ang 23 Royal Air Force bases, 14 USAF bases, 10 radar stations, 8 military command centers, at 13 Royal Navy bases na siyang pangunahing magdedepensa sa buong British Isles. Ngunit sa kabila ng kapangyarihan at puwersa ng Russia, hindi ito makakaligtas sa pinsala ng isang posibleng digmaang nuklear kahit pa na si Vladimir Putin ang unang kumilos. Kapag nangyaring unang umatake ang Russia, magiging matindi ang ganti ng United States dito at ng kanilang mga kaalyadong NATO. Sino-sino nga ba ang mga miyembro ng NATO? Ang NATO o North Atlantic Treaty Organization ay binubuo ng mga bansa na pinangungunahan ng mga founding members na Canada, Denmark, Belgium, France, Luxembourg, Italy, Netherlands, Norway, Iceland, Portugal, United Kingdom at United States. Binalaan ng Pangulo ng United States na si Joe Biden si Putin noong October 2022 na haharapin niya ang Armageddon kung sakaling subukan niyang gamitin ang kahit na isang tactical nuclear weapon sa Ukraine. Bagaman wala tayong konkretong detalye sa kung aling mga bansa sa NATO ang maaaring bombahin sa pangyayaring magkaroon ng nuclear war kasama ang Russia, sinabi naman ng leader ng Roscosmos na si Dmitry Rogozin na kapag sumiklab ang isang nuclear war, ang mga bansa sa loob ng NATO ay kaya nilang burahin sa loob lamang ng kalahating oras, kung saan magiging napakamapanganib ng mga lugar na madadamay kung magsimula man ang isang digmaang nuklear. Kahit pa na hindi ka nakatira sa isang bansa na maaaring direktang maapektuhan ng isang nuclear exchange, ay hindi ka pa rin maaaring mapanatag dahil kahit ang isang maliit na alitan kung saan ang dalawang bansa ay maglalabas ng mga nuclear weapon laban sa isa't isa, ay maaaring magdulot pa rin ito ng global hunger na maaaring umabot sa 5 bilyong katao ang mamamatay kapag nangyari ang nuclear war. Nakakalungkot mang isipin na ang ating bansa ay hindi pa handa sa ganitong klaseng digmaan at hindi rin handa ang Pilipinas para sa emergency preparedness para sa nuclear radiation. Samantala ang ibang bansa ay handa na para dito. Ang payo naman ng mga eksperto, kailangan nating maghanda ng maraming potassium iodide na siyang makakatulong sa pagdepensa sa radioactive iodine na maaaring maabsorb ng ating thyroid gland. Bukod sa mga gamot na ito, kailangan din natin ng mga fallout shelter na siyang hindi natin dapat ipagsawalang bahala sa oras ng pagsiklab ng digmaang nuklear. Ang ganitong klaseng digmaan ay hindi lamang isang pag-atake sa iisang bansa, kundi isang pag-atake sa buong mundo. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang pangunawa, kooperasyon at pagkakaisa upang magsilbing pundasyon para sa kapayapaan at seguridad ng sangkatauhan. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa bidyong ito? Ikaw ba'y nakatira o may kamag-anak sa mga lugar na maaaring pagsimulan ng digmaang nuklear? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.